Pakiramdam niya'y mas lalo pa siyang nasasabik mahalikan nito. Pinatikim lang siya nito ng halik kahapon at ngayon sasabikin siya nito. Ayokong isipin mong baliwala lang sa akin ito. Ayokong isipin mong yun lang ang habol ko sa'yo. I don't want you to think that way, Celine. Gusto kita. In fact, gustong gusto kita. Ayokong dahil lang sa init ng katawan ko'y mawala ka sa akin. Bawat salitang sinabi ni Batas ay tila pumasok ng diretso sa kanyang puso. Hindi siya makapagsalita dahil natameme siya sa mga sinasabi ni Batas. His sincerity was real. His intentions for her are pure. Hindi niya akalain na seryoso ito sa kanya ng ganoon. Yun ba ang dahilan nito kaya iniiwasan nitong halikan siyang muli? So you meant to say, ayaw mo kong tikman? Pilya niyang tanong kay Batas. Naramdaman niyang napahugot itong muli ng malalim na paghinga na tila pinapahirapan niya ito sa kanyang kapilyahan. Hindi sa ganoon, Celine. Gusto kita. Hindi lang gustong tikman. Magkaiba yun. Gusto kita bilang ikaw. Gusto kong dahan-dahanin muna natin ang mga bagay-bagay. So please, dress up, baby. Bumuntong hininga siya. Naiintindihan niya ito ngunit gustong-gusto kasi talaga niyang magpagalaw kay Batas ngayon. Sa katunayan, kagabi pa siya nag-iisip tungkol sa bagay na iyon. Kung kailan naman siya handang-handang ibigay ang virginity niya, ay doon pa siya tatanggihan. Gusto mo rin ba ako? Maya-maya tanong ni Batas dahil hindi na siya nagsalita pa. Oo naman. Gustong gusto kita, Batas. So take me now. It's not about sex, baby. Ayoko matulad tayo sa ibang magkarelasyon, kaya magbihis ka na kasi may pupuntahan tayo. Ngumiti na si Batas at kinurot nito ang kanyang pisngi. Okay, fine. Kung ayaw mo. Inrapan niya si Batas kaya lalo itong napangiti. Lakas loob siya nitong niyakap at naramdaman niyang init ng katawan nito. Do you feel it? Bulong ni Batas sa kanya. Hindi niya alam kung anong tinutukoy nito. Ang alin? Halos, paungol niya tuloy na tanong kay Batas dahil mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanyang katawan. May thing. Napalunok siya dahil tinutukoy pala nito ay ang pagkalalaki nitong nararamdaman niyang dumidiin sa kanyang katawan. Don't ever think na ayokong gawin ang gusto mo mangyari. There's a right time for that. Pinulot ni Batas ang damit na inihagas nito kanina sa kanyang mukha. Simpleng white t-shirt iyon na may burdang bulaklak sa bandang gitna. Wear this. Bagay ito sa'yo. Napalabi siya. Ikaw magsuot sa akin yan. Muling napalunok si Batas at tumugot muli ng hininga na parabang mas nahihirapang magkontrol sa temptasyong nararamdaman. You're a bad girl. She smiled and winked. Hanggang saan naabot ang pagtitimpi mo, Batas? Hanggang sa simbahan. Seryosong sabi ni Batas na nagpanganga sa kanya. Tahimik siyang sinuotan ng damit ni Batas habang nakatitig lang siya sa gwapong mukha nito. God, may lalaki pa palang ganito? Halos mabingin na si Selena sa tindi ng pagtibok ng kanyang puso sa mga oras na iyon. Ang sinisigaw ng kanyang puso ay ang pangalan ni Batas. Sa pagkakataon na iyon, nakita niya kung gaano talaga siya kagusto ni Batas at iingatan niya ang damdamin nitong iyon. Noong bata pa siya ay nangangarap na siyang may isang lalaking rerespeto at mamahalin siya ng gusto, katulad sa mga fairy tales na napapanood niya noon. Posible din pala sa totoong buhay na meron pang ganitong tao na handang talikuran ang temptasyon para lamang mapatunayan kung gaano ito kaseryoso sa kanilang magiging relasyon. Lumakad ulit si Batas papunta sa drawer ng kanyang mga damit upang maghanap ng pantalon. Nakakita ito ng isang itim na leggings. Batas? Yes? Thank you. Lumingon si Batas sa kanya. For what? Doon niya palang napansin na umiiyak na pala siya. Umiiyak siya dahil masaya siya. Masaya siya sa ipinaramdam ni Batas sa kanya. Higit pa iyon sa kailangan ng kanyang katawan. Hindi niya akalain nangungulila pala siya sa ganitong emosyon. Ito ang emosyon na hinahanap niya noon kay Adrian. Halos magmakaawa pa siya noon kay Adrian na igalang siya nito. Ngunit ngayon buong puso siyang ginagalang ni Batas. Makulit at antipatiko lang ito ngunit hindi ito bastos. For liking me this much. Seryosong sabi niya. Ngumiti si Batas at muling lumapit sa kanya. You deserve it, Celine. Napapikit siya ng halikan ni Batas ang kanyang mga mata. Dahan-dahan din itong hinalikan ng tuktok ng kanyang ilong. Pinaghahalikan din ni Batas ng dahan-dahan ang kanyang pisngi
na para bang hinahalikan nito ang tulo ng kanyang luha. I like you so much, sabi ni Batas bago siya bigyan ng isang emosyonal na halik. Mabilis lang nitong dinampian ng halik ang mga labi niya bago ito yumuko na tila kinokontrol ang sarili upang hindi siya muling halikan. Anong meron? Bakit ang daming tao? Bulong ni Celine kay Batas. Magkahawak kamay si Selena at Batas nang makarating sila sa plaza. Isang lugar iyon sa baryo mapagkumbaba na pinagdadausan ng mga okasyon. Masaya ang mga taong naroon. Iba't ibang putahe rin ang nakalagay sa isang mahabang mesa. Sa sobrang haba ng lamesa na iyon ay paniguradong kakasya sa kanilang lahat ang mga pagkain na nakahanda doon. Fiesta ngayon. Nakangiting sagot ni Batas habang hawak pa rin niya ang kamay ni Celine. Oh my gosh, fiesta pala ngayon? This will be my first ever fiesta. Masiglang sabi ni Celine habang nakangiti siyang nakatingin sa mga taong naroon. Masayang nagsasalo-salo sa pagkain ng mga tao habang ang iba naman ay nagsasayaw sa bandang gitna. Miss Ganda! Napalawak lalo ang ngiti ni Selena nang makilala nito ang matandang babae na tumawag rito. Uy, yung tindera ng fish? Hello po! Halika Iha, tikman niyo itong mga pagkain na hinain namin. Hinawakan ng matanda ang isang kamay ni Celine at hinila nito papunta sa mahabang lamesa upang makisalo sila doon. Dahil hawak pa rin ni Batas ang kamay nito ay sumunod lang siya sa dalaga habang nakangiti. Masaya siya dahil may mga kaibigan na si Selena sa baryo mapagkumbaba kahit ilang araw pa lang ito doon. Katulad siguro niya mga tao roon na nabighani rin ang mga ito kay Selena sa loob lamang ng mabilis na panahon. Hello Sir Batas, kain po. Aya naman ang ibang matandang babae sa kanya. Kilala niya ang mga ito. Salamat po. Wow, mukhang masasarap po. Sabik namang tinikman ni Selena ang isang fried chicken doon. Tama na muna yung pag-holding hands nyo. Kumain na muna kayo sir. Sabi pa ng isang matanda kay Batas nang mapansin nitong nakahawak pa rin si Batas sa kamay ni Celine at ang isang kamay naman nito ay may hawak na plato. Ngumiti lang si Batas ngunit hindi nito binitawan ang kamay ni Selena. Ayaw niyang mawala ang malambot na kamay nito sa kanyang palad. Mas masarap kumain kapag may ka-holding hands. Nay, pahingi na lang po niyan. Sabi pa ni Batas na ikinatawa ng matatandang babae. Naku, si Sero, napaka-romantiko pala. Namumula naman ang pisngi ni Celine dahil sa lantarang paglalambing ni Batas sa kanya sa harap ng mga kabaryo nito. Batas, bitawan mo munang kamay ko. Kukuha ko ng makakain natin. Bulong ni Celine sa kanya. Binitawan naman niya ang kamay ni Selena. Ngunit sunod lang siya ng sunod sa likod ng dalaga. Gaya-gaya din siya sa mga pagkain na kinukuha nito. Mauubos mo ba yan? Tanong ni Batas sa likod ni Celine habang abala ito sa pagkuha ng maraming pagkain. Napansin kasi niya na halos lahat ng putahe doon ay kinukuha nito. Oo naman, malakas akong kumain eh. Andaya, parang hindi ka naman mataba. Pilyang lumingon si Celine kay Batas. Hindi nga ako mataba, pero magpapataba na lang ako kasi hindi mo naman napapakinabangan ang alindog ko. Pabulong na sabi ni Celine at halatang inaasar siya nito. Napalunok tuloy siya dahil sa kapilihan ni Celine. Behave, baka may makarinig sa'yo. Napapangiting sabi na lang ni Batas ngunit hindi naman ito maiwasang maalala ang kagandahan ng katawan ng dalaga. Napakalaki ng hinaharap ni Celine na para bang kay sarap pisilin. May bahagi sa utak ni Batas ang nanghihinayang dahil hindi niya pinagbigyan si Selena sa nais nitong mangyari. Ngunit mas malakas ang sigaw ng kanyang puso na respetuhin ang dalaga at intayin ang tamang panahon para doon. Habang kumakain sila, napapatingin si Selena kay Batas. May pilyang ngiti sa mga labi nito kaya naman napakunot ng konti ang noo niya. Why? Nagtatakang tanong niya. Wala naman. Ang sarap no? Bahagyang paungol na sabi ni Selena habang may malanding ngiti sa mga labi nito. Napalingon-lingon siya dahil baka may makarinig dito. Alam niyang hanggang ngayon ay inaakit pa rin siya ng dalaga. Marahil nabitin rin ito sa paghahalikan nilang dalawa sa ilalim ng puno kaya ganito na lang ito kapilya ngayon. Kung alam lang nito kung gaano siya kasabik maulit muli ang halik na iyon. Ngunit nagpapaka-good boy lamang siya dahil mahalaga ito sa kanya.
Sa tingin niya napapamahal na siya kay Selena Collins. Unti-unti na itong dahilan ng kaligayahan niya. Parang ayaw na niyang mahiwalay sa dalaga at gusto niya itong palaging makasama. Ayaw niyang magkaroon sila ng problema kaya't hanggat maaari ay pipigilan niya ang init ng kanyang katawan. Stop it. Hindi yan tatalab sa akin. Napapangiti niyang sita kay Selena. Napakapilya talaga nito dahil sinipsipan nito ang hipon habang malagkit ang tingin sa kanya. Natuwa siya upang hindi niya patulan ang kalokohan ng mahal niya. Just eat, baby. Kung ano-anong ginagawa mo. Why? I'm just eating here. Sununod naman itong dilaan ng mga labi nito. Para tuloy siyang nahipnotismo sa bawat kilos nito, sinusundan ng kanyang mata ang bawat galaw ng dalaga. Ang sarap talaga. Ungol nito. Marunong ka pala magkamay. Iniba na lang niyang usapan dahil sa patuloy na pangaakit ni Selena sa kanya habang kumakain sila. Hindi niya maiwasang makaramdam ng init sa kanyang katawan dahil nakahuhumaling itong pagmasdan at idagdag pa ang maarte nitong pag-ungol na para bang gusto niyang paulit-ulit na marinig. Pinuna na lang niya ang pagkakamay nito. Hindi kasi ito gumamit ng kutsara at tenedor. Nagtataka siya dahil laki ito sa mayaman na pamilya ngunit marunong itong kumain na gamit lamang ang kamay nito. Yeah, I know how to use my hands. Malanding sagot nito sa kanya. Bago ito napakagatlabi. Double meaning ang sagot nito sa kanya kaya naman napainom tuloy siya ng tubig. Nag-iwas agad siya ng tingin kay Selena. Napakapasaway talaga nito. Lalaki pa rin siya at may limitasyon lang ang pagpipigil niya. Kumain ka na lang. Gutom lang yan, Celine. Yes, I'm so hungry. Sarap talaga ng luto nila, no? Malanding sabi pa muli ni Selena habang sinisipsip nito ang hipon. Hindi na niya napigilang mapakagatlabi dahil napakasarap tingnan ni Selena habang sinisipsip nito ang hipon. Ineng, mukhang sarap na sarap ka dyan sa hipon ah. Marami pa dito, Ineng. Sabay silang napapitlag nang lumapit ang isang matandang babae kay Selena. Namula agad ang mga pisngi nito kaya naman napangisi siya. Mukhang nahiya ito bigla sa matanda. Salamat po. Yes, super sarap po ng mga luto nyo dito. Salamat, Ineng. Happy Fiesta sa inyo. Kumain lang kayo ng marami dahil mamaya'y mayroong mga palaro. Paniguradong mag-e-enjoy kayo. Tinapik pa ng matanda ang balikat ni Selena bago ito lumakad palayo sa lamesa nila. Yan kasi, panay kakalokohan. Pangasar niya kay Celine. Sus, kunwari ka pa'y bibigay ka rin sa akin. Bibigay ka rin sa akin mamayang gabi, batas. Nakita ko yung pagkagatlabi mo kanina, no? Ngumiti si Selena sa kanya ng pagkatamis-tamis. Lalo ata siyang nahuhulog sa dalaga sa bawat araw na nakakasama niya ito. Try your best, baby. Hindi yan tatalab sa akin. Uminom na lang siyang muli ng tubig dahil pakiramdam niya nasabik siya sa gusto nitong mangyari. Ang palarong ito ay para lamang sa magkasintahan ng mag-asawa. Ang mga nais makilahok ay maaari na pong pumunta dito sa gitna. Anunsyo ng barangay chairman sa lugar. Isa itong maliit na lalaking may malaking tiyan at nasa 50 anyos na ang edad. Come on, batas. Sali tayo. Hinila siya ni Celine patayo sa kanyang pagkakaupo. Ang sarap na sana ng upo nilang dalawa ni Celine kanina dahil habang nakaupo sila doon at nanunood ng mga palaro ay minamasahe ni Celine ang kanyang kamay. Ayaw na sana niyang matapos ang pagmamasahe nito sa kanyang kamay dahil nasasarapan siya at nalalambingan sa dalaga. Napakalambing nito sa kanya. Marami tuloy ang nanunuksong mga tingin sa kanilang dalawa ni Selena. Wala nga lang naglalakas loob na tanungin sila kung sila na ba dahil nare-respeto pa rin si Lance na mga taga-baryo mapagkumbaba bilang amo ng mga ito. Bakit tayo sasali? Magkasintahan na ba tayo? Biro niya kay Selena kaya napanguso agad ito. Ah, ganoon. Nakakunot noong sabi nito sa kanya. Joke lang, sasali na po tayo. Tumayo na siya sa pagkakaupo at tinakbayan niya ang kanyang maarteng nobya. Napangiti naman agad ito at yumakap sa may bawang niya. Maraming napapatingin sa kanila dahil sa paglalambingan nilang iyon na hindi nila mapigilan. Uy, Sir Batas, sasali ka? Teka, bakit hindi si Mildred ang kasama mo? Iba talagang gwapo. Napangiwi siya sa sinabi ni Chairman Unggoy. Undoy.
Agad naman niyang sinanyasan ito ng pasimple na huwag masyadong pakialamero. Kinakabahan tuloy siya, baka magselos ang girlfriend niya. Nobya mo, sir? Tanong ni Chairman. She's not my girlfriend. Halos magkasalubong naman ang kilay ni Celine pagkarinig nito sa sinabi niya at kumalas agad ito sa pagkakayakap sa kanyang bewang. Tiningnan siya nito ng masamang tingin. Gusto tuloy niyang kurutin ang pisnga nito. She's my future wife. Nakangising dugtong niya kaya naman nakatanggap siya ng palo sa kanyang braso mula kay Celine. You're so bad. Kala ko itatanggi mo ko eh. Hinapit niya ang bewang ni Celine upang huwag na ito magtampo. Magagawa ko ba yun sa baby ko? Bulong lang niya bago halikan ang gilid ng ulo nito. Unti-unti na itong kumalma dahil sa paghalik niya sa ulo nito. Hindi niya kasi mapigilang asarin ito. Gustong-gusto niya kasing nagkakanda ikot-ikot ang mata nito sa pag-irap sa kanya. Para bang hinahanap-hanap niya iyon palagi. Gusto niyang inaartehan siya nito. Gusto niyang naaasar ito sa kanya. Lalo kasi itong gumaganda. Marami ang gustong sumali sa palaro. Merong 10 pares na mag-asawa at magkasintahan ang lumahok. Maraming nanonood sa kanila ng mga taga-baryo mapagkumbaba. Masaya ang mga ito dahil taon-taong inaabangan nito ang mga kakaibang palaro ni Chairman Undoy. Ngayong kumpleto na ang mga maglalaro, ipaliliwanag ko na ang mechanics ng game. Isabit nyo na mga saging. Utos ni Chairman sa mga tauhan nito. Napakunot ang noo ni Lance dahil may lumapit sa kanya isang lalaki at isinabit sa kanyang bewang ang isang tali na mayroong saging sa harapan na nakasabit. Parang alam na niya kung anong lalaruin nila. Tawa naman ng tawa ang mga tao sa paligid. Pulang-pula naman ang mukha ni Celine dahil pinipigilan itong tumawa ng malakas. Kaya ang larong ito ay para lamang sa magkasintahan at mag-asawa dahil medyo masagwan tingnan. Napakadali lang ng gagawin. Paunahan lamang maubos ni Mrs. ang saging ni Mr. Naghalakha naman ng mga tao. Hindi rin mapigilan ni Batas ang mapangiti dahil alam niyang tuwang-tuwa si Celine sa gagawin nito. Pwesto na mga Mrs. Sigaw ni Chairman gamit ang mikroponong hawak nito. May pilyang ngiti si Selena bago ito lumuhod sa kanyang harapan. Napalunok naman siya ng ilang ulit habang nakatingin kay Selena. Wala pa man itong ginagawa sa saging ay nai-imagine na niya ang mga berdeng bagay sa kanyang isipan. Brace yourself, Batas. Kinagat pa ni Celine ang labi nito habang nakaluhod ito sa unan na naroon sa sahig para sa larong ito. Sino bang nakaisip ng larong to? Napapunan siya sa kanyang pawis sa noo. Hindi pa man nagsisimula ay pinagpapawisan na siya. Ang ganda-ganda rin ni Selena habang nakaluhod ito sa kanyang harapan dahil may pangaakit sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Baby, kakainin ko ang saging mo. Hinawakan ni Selena ang saging na nakasabit sa harapan niya at parang hinimas pa nito iyon. Hindi niya maiwasang pag-initan. Behave, maraming tao, baby. Halos paus na sita niya kay Celine. Nanunuyo ka sa lalamunan niya sa kakaibang init na nararamdaman niya. Handa na ba mga misis? Tanong ni Chairman sa mga kalahok na misis. Halos lahat ng misis ay may kapilyahan sa mga mukha. Tawa naman ng tawa ang mga nanonood sa kanila. Samantalang nahihirapan naman si Batas habang pinipigilan niyang isipin ang hindi niya dapat maisip sa posisyon ngayon ni Selena sa harapan niya. To make this game colorful, kailangan maghubad ni Mr. ng t-shirt. Malokong sigaw pa ni Chairman Undoy. What? Kunot noong sabi ni Batas. Lalo lamang niyang may isip ang berdeng kaganapan kung topless siya at kakainin ni Selena ang saging sa harapan niya. Take it off, Batas. Mukhang tuwang-tuwa si Selena dahil maakit na siya nito ng tuluyan. Walang nagawa si Batas kundi maghubad ng kanyang t-shirt dahil lahat ng kalahok ay game na nagsipagubad ng mga t-shirts nito. Ayaw naman niyang sabihing killjoy siya. Napatulala naman si Selena sa ganda ng kanyang pangangatawa na alaga niya sa gym. Napatili pa mga kababaihan na maghubad siya. Naku mga kababayan, nagpaulan ng pandesal sa Sir Batas. Masayang sabi ni Chairman Undoy kaya halos dumagundong ang lugar sa bawat tili ng mga kababaihan doon. Napalunok naman si Celine habang napapatulala ito sa mga pandesal sa kanyang katawan. Kinindatan niya ito dahil natatawa siya sa reaksyon nito para bang lalo itong nasabik sa kanya.
Napakagat labis si Celine at hindi na nito napigilang haplusin ang mga abs niya. Natawa siya dahil baka nakita rin iyon ng mga kababayan nila. Psst. Hinawakan niya ang kamay ni Celine para magising ito sa pagkakahumaling sa kanyang katawan bago pa ito makagawa ng hindi maganda, lalo na't marami pa naman tao doon. Ngumiti lang ito ng pilya at sinundot muli ang kanyang abs. Pahawak lang eh. Damot. My gosh. Inrapan siya nito. Ito talagang pinaka-sexy ngunit pinaka-cute na babaeng nakilala niya. Bawat ekspresyon ng mukha nito ay parang tumutunaw sa kanyang puso. Cute na cute siya kay Selena sa tuwing iirap ito sa kanya. Mukhang ngayon palang nagugutom na mga misis. Sino kaya ang mauunang makaubos ng saging ni Mister? Heto na. Sa pagbilang ko ng 3, uumpisahan nyo ng kainin ng saging. Napalunok si Batas dahil malapit na mag-umpisa ang palaro. Galingan mo. Biro niya kay Celine. Napakagatlabi ito at tumango sa kanya. 1, 2, 3, kain na! Sigaw ni Chairman. Agad namang sumubo ng mga saging ang mga misis bukod kay Celine. Nakatingin lang ito sa kanya. Dahan-dahan itong binalatan ng saging habang hindi pinuputol ang koneksyon ng kanilang mga mata. Napalunok siya dahil sa pangaakit na nakikita niya sa magandang mukha nito. Pakaramdam niya na wala ang mga tao sa paligid at silang 2 lamang ang natira doon. Nang mabalatan nito ang saging ay dahan-dahan itong dinalaan iyon. Siya na may napakagatlabi dahil sensual nitong dinilaan ang saging habang nakatingin ng malagkit sa kanya. Celine. Napaungol tuloy siya dahil pakiramdam niya ay nag-iinit na talaga siya. Gusto niyang mapapikit dahil nang isubo ni Celine ang saging ay bahagya pa itong umungol. Kahit maingi ang paligid ay parang naririnig niya ang maarte at malandi nitong pag-ungol. Time's up? Naku, anong ginawa ng misis ni Sir Batas? Ikaw lang hindi nakaubos ng saging, misis. Nag-enjoy ka sa pagdila ng saging ni Sir? Tawa ng tawa si Chairman at ang buong baryo dahil sa kapilyahang ginawa ni Selena. Pulang-pula naman ang kanyang pisngi dahil doon pa lang niya na-realize na marami nga palang nanonood sa kanila. Sorry po, paunahan po bang maubos ang saging? Akala ko po kasi pagalingan. Pili ang biro ni Selena kaya lalong nagtawanan at sumaya mga tao sa paligid. Hiyang-hiya siya at napakamot na lang siya sa kanyang kilay. Yumakap si Selena sa kanya at hinalikan ng kanyang pisngi. Mamaya ha? Bulong ni Selena sa kanya. Kaya pa ba niyang magpigil? Kaya pa ba niyang pigilan ang sarili? Kung ang pagkalalaki niya naman ay tila galit na, ay magagawa pa ba niyang hintayin ang tamang oras para sa nais mangyari na Selena? Hindi siya sumagot kay Selena dahil tututukso na talaga siya sa mga oras na iyon. Gusto mo ba ngayon na, Batas? Pilyang tanong ni Selena sa kanya. Stop it, baby. Habang may kontrol pa ako. Saway niya sa dalaga. Mabuti na lang hindi sila napapansin ng mga tao dahil nabaling ang atensyon ng mga ito sa mag-asawang nanalo. Ngumiti lang si Selena at muling yumakap sa kanyang bawang. Sinasadya nitong idikit ang malulusog nitong dibdib sa katawan niya at parang ikinikis-kis pa nga nito iyon. Sa apartment na lang tayo. Malanding bulong ni Selena sa kanya. Umiling siya at sinusubukan pa rin niyang labanan ang tukso. Promise, hindi ko iisipin na hindi ka seryoso sa akin. I just want to feel you, Batas. Fine, let's go. Hindilan na niya si Selena palayo sa plaza. Hindi na siya nag-isip pa dahil tuksong-tukso na siya. Parang gusto na nga niyang lumipad papunta sa apartment ni Selena upang gawin na nila ang nais nitong gawin. Papatunayan na lang niya kay Selena na hindi niya ito iiwanan kahit makuha pa niya ang katawan nito ng paulit-ulit. Hindi niya ito tatantanan ngayong gabi dahil ginalit nito ng husto ang alaga niya. Dahil tuksong-tukso na si Lance kay Selena ay sinakop agad niya ang bibig ng dalaga pagkapasok pa lang nila sa apartment nito. Nakapagsungga pa naman agad ito ng halik sa kanya na tila sabik na muling magpahalik sa kanya. Hanggang sa ang paghahalikang iyon ay nauwi sa pag-iisa ng kanilang katawan.
Ngunit bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang hindi niya inaasahan. May naramdaman siyang napunit kay Selena. Napulunok siya dahil hindi siya maaring magkamali. Berhen pa ito? Damang-daman niyang siya ang unang lalaki sa buhay ni Selena. Hindi niya alam na berhen pa ito. Shit, baby, sorry. Hindi ko alam. Hindi mo sinabi. Oh God. I'll be gentle this time, baby. Promise. Kahit narating na nila ng husto ang rurok ng kasarapan ay muli niya itong hinalikan at inihiga sa kutso nito. Muli nilang pinagsaluhan ang sarap ng pagtatalik. Kung noong una ay tinatanggihan niya pa ang pakikipagtalik dito, ngayon naman ay parang ayaw na niyang tigilan ng pagtatalik nila. Madilim na sa paligid dahil inabot na sila ng gabi sa kanilang ginagawa. Mas lumalim pa ang pagmamahal niya kay Selena dahil sa natuklasan niyang napakalinis pa rin ito. Ibang klase talaga ang babaeng ito. She's so pure. Tama nga ang sinasabi ng iba. Don't judge the book by its cover. Marahil ito nga ang namilid sa kanya para magtalik sila. Ngunit sa kabila noon, ito pala'y isang berhe na handang ibigay ang buong pagkatao sa kanya. Kanina pa hinahanap ni Mildred si Batas at Celine. Bigla na lang kasing nawala ang mga ito pagkatapos maglaro sa piyestahan ng bayan. Selos na selos si Mildred dahil sa kanyang nakitang paglalambingan ng mga ito. Balak niyang puntahan si Batas sa bahay nito, ngunit nahihiya siya na baka ipagtabuyan siya nito. Magandang araw, Manong. Itatanong ko lang kung kilala niyo ho ba itong babae sa litrato? Nakita niyo ho ba itong babaeng ito dito? Napalingon si Mildred sa isang lalaking matangkad na nakaitim. Mukha itong kagalang-galang sa suot nitong black suit. Lumapit ito kay Manong Kaloy na malapit lamang sa kanya. Sino, iho? Tanong ni Mang Kaloy bago nito kunin ang litratong ibinigay ng lalaki. Napansin niyang napukunot ang noo ni Mang Kaloy. Tumingin ito sa lalaki at napalunok ito. Hindi ko ho iyan kilala. Wala akong ganyan dito. Lalong napakunot ang noo ni Mildred. Bakit parang naiintriga siya kung sinong nasa litratong iyon? Bakit parang pinagtatakpan iyon ni Manong Kaloy? Kayo ho, kilala niyo ba ito? Ipinakita din ng lalaki na kaitim sa ibang tao ang litrato. Ngunit nagkatinginan lang ang mga kabaryo nila. Sabay-sabay umiling ang matatandang babae. Hindi namin kilala yan, iho. Walang ganyang babae dito. Sagot ng matandang babae at mukhang natakot ito. Mukhang may pinagtatakpan din. Ganoon ho ba? Sige po, maraming salamat. Sagot ng lalaki bago ito lumakad palayo. Something fishy. Lihim niyang sinundan ng misteryosong lalaki nang makalayo na ito sa plaza. Ay doon pa lang niya ito tinawag. Sir, sandali! Sigaw ni Mildred upang huwag sumakay sa itim na kotse ang lalaki. Bakit? Tanong ng lalaki sa kanya. Mukhang kaedad niya lang ito. Sir, patingin nga ho ng litrato ng babaeng hinahanap niyo. Sabi niya pagkalapit niya sa lalaki. Iniabot agad nito sa kanya ang litrato. Napangiti siya dahil tama ang hinala niya. Si Selena nga ang hinahanap nito. Si Selena ang nasa litrato. Kilala ko siya. Narito nga siya sa baryo namin. Nalaki naman unti-unti ang mata ng lalaki. Oho, ituturo ko ho sa inyong tinutuluyan niya. Salamat, miss. Malaking tulong ito. Pero, maaari ko bang malaman kung bakit mo hinahanap siya? Naintrigang tanong niya. Ano naman kayang meron sa babaeng probinsyana na iyon? Bakit kaya ito hinahanap ng lalaking ito? Hinahanap na po siya ng pamilya niya at ng magiging asawa niya. Ganun po ba? Napangiti ng husto si Mildred dahil mawawala na sa paningin niya ang babaeng balakid sa mga plano niyang pakikipagbalikan kay Batas. Oo, kaya sana'y matulungan mo kung mahanap siya. Halika, sasamahan kita sa tinutuluyan niya. Sumakay si Mildred sa kotse ng lalaki. Hindi naman siya natatakot dahil mukhang dasanta naman ito. Itinuro niya kung saan ang apartment ni Selena. Bumaba sila sa mismong apartment nito. Ngunit nang papalapit pa lang sila sa may pintuan, ay dinig na nila ang bawat ungol sa loob. Napaatras si Mildred. Sir, bukas niyo na lang siya puntahan. Hindi naman yan aalis.